Sa pagtatapos ng linggo, patuloy pa rin binabayo ng malakas na ulan ng Metro Manila na agad namang sinundan ng pagbaha. Sinuspindi rin ang mga klase bago magtanghali pero marami sa mga estudyante nakapasok na. Maging ang mga probinsya, hindi nakaligtas sa epekto ng masamang panahon. Live mula sa Espanya sa Maynila, may report si Tricia Zafra. Tricia? Rafi, kasunod ng walang patid na pag-ulan ay ang mabilis na pagbaha sa mga kalsada sa Metro Manila. Ang resulta, Rafi, marami sa mga kababayan natin ang hanggang sa mga oras na ito stranded pa rin at hindi pa rin makauwi sa kanilang mga bahay. Sa Quezon City, ilang sasakyang nakaparada sa Mother Ignacia at Panay Avenue ang halos lumubog sa baha. Hindi na rin nadaraanan ng mga sasakyan ang bahagi ng mga nabanggit na kalsada. Kaya sa halip na tuloy-tuloy sana ang biyahe, kinailangang maghanap ng ibang daraanan. Ang resulta, pagbagal at pagbigat ng trapiko sa iba pang kalsada tulad ng Quezon Avenue patungong Maynila. Bago magtanghali kanina, sabay-sabay na nagsuspindi ng klase sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Kaya naman napasugod sa ulan at lumusong sa baha ang mga estudyanteng gustong makauwi agad. Pahirapan din ang paghanap ng masasakyang jeep o tricycle. Hiling naman ng mga estudyante, agahan sana ang pagsuspindi ng mga klase. Maaga na lang po sinuspend. Bakit? Para di na po kami nagpapakahirap sa mga tsaka basang-basa na po kami sa ulan. Para na-inform po kami agad na wala na pong klase, para hindi po kami mababasa. Sa Caloocan pa lang, mayroon ng 55 public schools. Kaya nang sabay-sabay na mag-uwian, nagkabuhol-buhol ang trapiko. Sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong eskwelahan sa Maynila. Sa Pasay City, suspindido ang klase sa elementary at high school sa private at public. Maging ang mga probinsya hindi nakaligtas sa epekto ng masungit na panahon. Sa Bacara, Ilocos Norte, bumigay ang mahigit 50 metro na bahagi ng isang riprap nang umapaw ang tubig sa sapa dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang mga sasakyan hirap tuloy sa pagdaan matapos isara ang kalahating bahagi ng kalsada dahil sa pangambang bumagsak ito. Ayon sa mga residente, mahigit isang buwan pa lang daw ang bagong gawang riprap. Dismayado naman ang ilang magsasaka sa Lawag City matapos masira ang mga pananim na okra at talong dahil sa baha. Aabot daw sa 80% ang kanilang lugi. Sinisisi ng mga magsasaka ang kawalan ng riprap ng sapa kaya madaling bahain ang mga sakahan. Dahil sa maghapong pag-ulan, binaha na rin ang ilang mababang lugar sa Bataan, maging ang mga bahay ay pinasok na rin ng baha. Rafi, sa mga oras na ito, silipin naman muna natin ang lagay ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Ang nakikita natin ay ang ating live na kuha sa bahagi ng EDSA Cubao, ang kaliwang bahagi. Yung mga puting ilaw yan ang papunta ng monumento, samantalang ang kanang bahagi naman yan yung southbound lane na patungong Makati. Kung mapapansin natin para sa mga nanonood nating mga kababayan sa mga sandaling ito, mabigat ang daloy ng trapiko sa EDSA southbound dyan sa bahaging Cubao, samantalang moderate naman yung bahagi ng EDSA Cubao na papunta sa direksyon ng monumento. Silipin naman natin ngayon, Rafi, ang bahagi ng EDSA Ortigas. Ang kaliwang bahagi ay ang papuntang Makati. Rafi, yung mga pulang ilaw, mapapansin natin, light naman to moderate yung daloy ng mga sasakyan. Mukhang tuloy-tuloy yung kanilang biyahe, pero itong nasa kanang bahagi na papuntang QC o Quezon City, yung mga puting ilaw na nakikita natin, mabagal ang biyahe ng mga sasakyan sa linyang yan. Samantala, Rafi, naririto na rin lang tayo sa lungsod ng Maynila. Kakatanggap lamang natin ng text message sa mga oras na ito habang nagla-live tayo. Ayon dito sa media advisory na natanggap natin, sinuspindi na raw ni Mayor Joseph Estrada ang klase sa mga may pasok bukas dito sa lungsod ng Maynila sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong eskwelahan. Rafi? Tricia, yung kinaroroonan mo, Espanya, at hindi na ba nadadaanan yan ng mga sasakyan? Kanino pa nakatigil yung mga sasakyan dyan sa likuran mo? Rafi, maraming mga sasakyan ang ayaw makipagsapalaran sa gutter deep na baha dito sa bahaging ito ng Espanya sa may harap ito ng UST. Kapag gumawi pa tayo doon sa patungong Maseda, patungong Mabuhay Rotonda,
hanggang tuhod yung lalim ng baha. Kaya maraming mga sasakyan ang ayaw makipagsapalaran na sumigi sa kanilang pagbiyahe, makauwi dahil sa pangamba na masira yung kanilang sasakyan o tumirik yung kanilang sasakyan na magdudulot pa ng mas malaking abala sa kanilang pagbiyahe. Kaya naman yung mga kababayan nating nakausap natin dito kanina sa Espanya, kahit 3-4 na oras na silang stranded, talagang sinatsaga nila, no, mahintay lang na humupa muna yung baha rito sa bahaging ito ng Espanya. So Tricia, yan siguro yung reverse shot ng kinaroroonan mo. So tukod na, no, yung traffic dyan sa iyong lugar. Meron ka bang impormasyon kung yung MMDA nag-deploy ng mga malalaking sasakyan para maayatid yung mga stranded na pasahero? Kasi pag mga ganitong panahon, ay kuminsan nagdi-deploy din naman sila para matulungan yung mga pasaherong walang ang masakyan at kailangan lumusong sa baha, Tricia. Oo, totoo yan, Rafi. Ang MMDA ginagawa yan kapag talagang malala ang baha at marami tayong mga kababayang stranded. Pero as far as I know, Rafi, dito sa area ko, wala akong naobserbahan na ganyan. Sa loob ng may mahigit na 1 oras na naririto ako sa Espanya. Kanina, Rafi, bumiyahe kami mula sa himpilan natin sa GMA, sa may timog ito, Corner EDSA. Mula roon hanggang dito sa Espanya, Rafi, inabot kami ng mahigit 3 oras. Marami pa kaming dinaanan ng mga shortcut, alternatibong ruta kung saan-saan. Kaya isipin na lang natin kung papaano itong mga kababayan natin na mga nagko-commute, yung mga nakamotor, sila talaga yung mga naabala nitong bigla o mabilis na pagbaha dulot nga nitong tuloy-tuloy na pag-ulan. So siguro, Tricia, abiso na rin no, sa mga kababayan nating dumadaan lagi dyan mula sa Quezon City at patungo dyan sa Espanya, humanap na ng alternatibong madadaanan dahil tukod na, no? At meron pang nakatutok sa likod mo, Tricia, na sasakyan, tukod na at hindi na gumagalaw yung dali ng mga sasakyan dyan. Yung iba pang mga bahagi, moving naman, yung mula dyan sa Maynila patungo sa direksyon ng Malacanang, siguro yung nasa likod mo, no? Moving naman siya. So meron mga maluluwag pa rin namang mga lugar na pwedeng daanan yung ating mga kababayan. Oo. Rafi, linawin ko lang. Itong nasa likod ko, kung eastbound ito, papunta itong Mabuhay Rotonda. Pero kapag kasi ganito na yung sitwasyon na marami ng kalsada ang baha, alam naman natin na ang mga traffic rules ay medyo hindi nasusunod. Una, stoplight. Pangalawa yung direksyon, yung daloy ng trapiko. Itong nasa likod ko, Rafi, papunta itong Mabuhay... Ay, hindi. Papunta itong Quiapo, supposedly. So, nag-counterflow na yan, Tricia. Oo, yung mga sasakyang nakahinto rito, Rafi, sumusubok sila na makalabas na nga dito sa Maynila, kaya nag-counterflow sila para makapunta sa Mabuhay Rotonda. Yung kabilang linya, tukod din, Rafi. Walang mga sasakyan doon sa unahan nila, pero mataas yung baha. At gaya nga nung sinabi ko kanina, sa taas nung baha, ayaw nilang sumubok na bumiyahe. Ayaw nilang sumigi na imaneho yung kanilang mga sasakyan dahil syempre mas malaking abala yung idudulot sa kanila niyan kung sila ay tumirik pa. Yun na nga, domino effect na yan, ano? Mataas na baha at yung kawalan ng mga sasakyan nating mga kababayan at yung walang disiplina na ating mga kababayan. Of course, hindi mo na masisisiguro yung iba na gusto nang umuwi kung kaya't lumalabag na sa batas trapiko. Panawagan na rin siguro sa MMDA. Tricia, kung meron ka bang nakikita dyan na mga nagmamando ng trapiko kahit yung mga taga Maynila mismo? Rafi, hindi natin masasabi na talagang completely wala sila, pero dito sa area na nakikita natin at yung mga nadaanan natin kanina, medyo, Rafi, walang enforcer tayong nakita na nagmamando ng daloy ng trapiko. Saka abiso na rin sa mga kababayan natin. Siyempre, may nakausap tayo kanina, sabi gutom na sila, 3-4 na oras na silang stranded. Siyempre, kahit papaano, konting pasensya pa rin, habaan pa nila yung pasensya dahil alam naman natin kung saan napupunta, Rafi, yung ganitong pagkaabala, baha, mahaluan pa ng init ng ulo. Siyempre, mas malaking abala pa kung magkaroon ng konting aksidente o aberya pa sa daan. So, tsaga-tsaga na lang siguro at sana wag lang mawalan ng signal ng telepono at para makakontak naman yung mga stranded dyan sa kanilang mga kamag-anak. Maraming salamat sa iyo, Tricia Zafra.